Hi mga katambay at welcome back sa ating panibagong video. Ito na ang full chapter para sa chapter 1119 ng One Piece. Sabay-sabay nating alamin. Pero bago tayo mapunta dyan ay pindutin na ang like, mag-subscribe at hitang bell para maging updated sa mga parating na mga spoiler, theory at chapter patungkol sa One Piece. Salamat sa suporta mga katambay. Paano? Simulan na natin. Let's go! Magsisimula nga ang chapter dito kay Kaku at Stacy at mukhang nakakaiyak yung tagpong to. Pinapaalis nga nitong si Kaku si Stacy. Alam naman na daw ni Stacy na ayon yung isasagot niya. Kaibigan daw, wag nga daw itong magpatawa. Nirerespeto daw niya itong si Stacy bilang isang mahusay na agent. Pero hindi daw niya alam kung ganun din yung iisipin nitong si Lucci pag nga daw bumalik na yon. Di naman umiimik si Stacy. Bigla na lang itong umiyak at mukhang magsosorry pero sinabi na lang ulit ni Kaku na umalis na to. Mukhang ayaw ngang gawin ni Kaku pero kailangan para nga makaligtas din itong si Stacy at sumama kay Luffy. Sa kabilang dako naman ay andito si Luffy na tuwang-tuwa dahil nga nagawa na ni Bonnie na mag-transform bilang Nika. Yung mga Marines naman ay nagulat dahil yun na yun daw yung itsura ni Luffy sa wanted poster nito. Ang mga giant naman dito ay tuwang-tuwa din dahil nga dalawa ang nakikita nilang Nika. Sabi naman ni Saint Mars ay fake daw yung nakikita niya. Mukhang dahil daw yon sa age fruit ni Bonnie. Huwag nga daw silang mayabang at ayon, bumuga na naman ang apoy si Saint Mars. Sumigaw bigla si Luffy na mag-ingat daw sa mga Gorosei dahil hindi daw tatablan yun ng kahit anong atake. Kaya nga daw kailangan niya na lahat daw ng atake nila ibigay doon sa katawan niya. Para nga daw mahuli niya yung halimaw na yon. Nang sinasabi ni Luffy yon ay sinalag nga niya yung atake ni Saint Mars. Sabi naman ni Sanji na ang gagawin lang daw nila ay aatakihin si Luffy. Sabi naman ni Frankie na buong lakas daw Sige, nagulat naman si Bonnie dahil bakit daw aatakihin nila si Luffy. Si Dory naman ay sinabi na sila Luffy na daw ang bahala sa Gorosei na yon. Sinabihan naman ni Brogy yung ibang giant na wag na daw sumayaw. Patayin na daw nila yung apoy. Sabi naman ng mga yon ay bakit sila nga daw kanina sumasayaw. Lap trip na naman. Hinawakan na ni Luffy itong si Saint Mars sa magkabilang pakpak nito. Sinabihan naman niya sila Sanji, Frankie at Bonnie na bilisan dahil baka nga daw makawala pa yon. Sabi nga ni Sanji kay Bonnie na utos daw ng kapitan yon. Kailangan daw nilang sundin talaga. Sabi naman ni Bonnie na sige daw at naghanda na itong tatlo sa kanya-kanyang atake nila. Si Sanji ay Imprint Jumble Hell Memories, si Frankie ay Impactful Strong Right at si Bonnie ay Giant Nika Punch. Sabay-sabay nilang inatake si Luffy sa likod nito at tumama yon. Umaray nga si Luffy dahil ang sakit daw. Sabi nung tatlo na bakit daw masakit. Sabi naman ni Luffy na malamang masakit dahil may kasamang haki daw yung ginawa nila. Lap trip tong mga to. Nang makaipon na ng puwersa, si Luffy ay siniksik nito sa malaking tiyan niya, yung Gorosei. At pinilit na patalsikin yon ng malayo na gamit ang Booming Dawn Balloon. At yon, tumalsik si Saint Mars na parang Team Rocket. Kung alam nyo yun sa Pokemon, wala ngang nagawa yung Gorosei. Tumalsik lang siya ng walang kalaban-laban. Mukhang malayo-layo yung babagsakan ni Saint Mars dahil kumisla pa nga sa langit. Kawawa, baka sa dagat pa bumagsak yun. Ako po. Sabi nga ni Luffy na wala na daw yon. Baka matatagalan pa bago makabalik. Sabi naman ng ibang giant na umalis na daw sila doon. Hinahanap naman ni Luffy sila Usopp. Sabi naman ni Sanji na susunod na lang daw at doon naman daw babagsak ang mga yon sa dagat. Dapat nga daw ay magkikita-kita na sila kaso na late daw yung mga yon. Sabi naman ni Atlas na siya na daw ang titingin kung ano na ang nangyari. Kinontak na nga ni Atlas si Lilith na mamonitor daw sila ni York. Nasa na daw ba sila Lilith? Sa ilalim ng dagat ay ito na ulit yung Iron Giant. Parang nakatayo na to. Nagpapatuloy na nga ulit itong mensahe ni Vegapunk pero paputol-putol na lang. Nagulat naman yung nanonood sa mensahe dahil bigla na nga lang itong bumalik. Makikita natin dito ang Big Mom Pirates, si Katakuri nandito din. Sila Bibi at Morgan, si Gaimon ay nandito din pero hindi nga niya alam kung ano ang nangyayari dahil wala siyang Denden Mushi. Parang binigyan lang tayo ng update dito kay Gaimon. Nagulat nga lahat ng mga tao dahil bumalik na yung live broadcast. Topic pa din dito ni Vegapunk yung Will of Deep pero konti lang yung nasabi niya. Narinig naman ni York yung mensahe kaya sinabihan niya yung mga Gorosei na hindi daw nila napatigil yung live broadcast. Nagulo lang daw nila yung signal. Yung snail memory daw ay nandun pa. Kailangan daw nilang wasakin yon ng permanente para matigil yung mensahe. Balik tayo sa likod. Nagtaka sila Luffy bakit biglang umulan ng mga debris. Sabi naman ng ibang Marines na galing daw ba yon sa nangyaring pagsabog kanina. Pero nung tumingin sila sa taas ay nakita nila doon na bumabagsak yung mga CP0 agents. Saluhin daw nila yung mga yon baka mamatay. At sinalungan ng mga Marines kasama ng mga Cyberpol yung mga Seraphim na nakakulong pa din sa babo. Nakita ni Luffy sa di kalayuan si Saint Jupiter. Mukhang doon daw galing yung mga debris. Para nga daw fountain itong si Saint Jupiter. Sabi naman ni Brogy na umalis na daw sila doon. Kailangan daw nilang lumayo ng konti baka mabagsakan sila. Bigla naman silang nakita ni Saint Jupiter at doon naman ngumanga sa harap nila yung Gorosei. At ayun, sinisip-sip nga sila ni Saint Jupiter. Yung ibang mga giant naman ay sinabi na nakalayo na nga daw sila. Mukhang gusto sila pabalikin nung Gorosei. Kaso andon si Luffy. Sabi nga nito na ang kulit daw nitong Gorosei At ayun, sinuntok nito si Saint Jupiter. Kaya
kaya natigil. Tuwang-tuwa nga ang mga Giant sa ginawa ni Luffy. Si Dal naman dito ay nasabi na isang puting Giant at umuulan ng mga Cyberpol agent. Para nga daw pa naginip ang nangyayari. Ang gulo na din. Habang pinipigilan ni Luffy si Saint Jupiter, itong si Saint Warcury naman ay biglang tumakbo papunta doon sa Elbap ship. Binalaan nga ni Luffy yung mga Giant na papunta na doon si Saint Warcury. Mag-iingat daw sila doon dahil sobrang tigas ng katawan nun. Napansin naman nila Dory si Saint Warcury at nagmamadali na sila na umalis dahil babanggain daw sila ng Gorosei. Si Bonnie naman dito ay bumalik sa pagkabata. Pagod na pagod dahil nga sa ginamit niyang Nika form. Tumalo na dito si Saint Warcury para banggain yung Elbap ship. Pero may biglang gumalaw doon sa ilalim ng tubig. At ito na pala yung Iron Giant. Meron na alala dito yung Iron Giant na sinabihan nga siya dito ni Joy Boy. Sabi nga sa kanya na Emmet, kapag dumating na daw yung oras ay gawin nga daw niya yon. Naramdaman ni Luffy yung Iron Giant. Pagkatapos maalala nung Giant yung sinabi ni Joy Boy ay tumalon to galing sa dagat. At pagkaahon nito, saktong andon si Saint Warcury. At bigla nitong sinuntok ng malakas yung Gorosei. Ang lakas nung suntok dahil nabali yung isang pangil ni Saint Warcury. Nang mangyari yon, gulat na gulat sila Dory at Brogy. At itong si Luffy ganun din at napasabi siya na robot. End of the chapter. Okay, isang magandang chapter naman ang nakita natin. Ang lupit ng mga nangyari. Nabawasan na ng isa yung mga Gorosei dahil nawala na si Saint Mars. Sumali na din sa laban nitong Iron Giant at napuruhan niya pa itong si Saint Warcury. Mukhang may pag-asa na para malabanan yung mga Gorosei. Nakaka-excite yan. Marami pa ang mangyayari. Abang na lang tayo sa next chapter. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over now.